We have here the Eight of Water energy, no? So, nakita ko dito, no? Alam mo itong image dito, no? Gives me this type of message na parang iniintay nitong person na to na sumakay dun sa ship na paparating, no? So, it looks like kung sino man tong energy na to, no? This person right here is the energy here of escaping from love, you know? Pero it's too early to say that, no? Pero parang may tinatakasan siya rito. Kaya klaseng pagtakas ito. Ulitin ko lang, hindi po siya kriminal at hindi rin po siya mga babes, no? Basag ulo or takaw ng aksidente or gulo. Okay? Pero parang meron siya ritong, ewan ko, parang meron siya ritong tinatakasang emotions, pagmamahal. Yeah, more likely. Let us see. Oh. Double twos. This person right here could be appearing as your soulmate. But what I'm picking up more likely is that this person right here, nagugulumihanan siya rito. In other words, naguguluhan siya rito. Alamin pa natin more mga babes, no? Kung ano ba tong ikinagugulo ng kanyang isipan. We now have yun nga. Seven of water energy. Three of water is also present here together with the five of air energy or the five of swords. Oh, ang bigat nun, pre. Wait na mga babes, no? Okay. Kung sino man tong person na to, no, parang siya yung tatanungan mo, more likely, lalo na kapag curious ka about something, no? Or baliktarin nyo lang, pwedeng kapag, alam niyo yung energy na parang bago pa lang siya rito, tapos tanong pa siya ng tanong. So, pwedeng kayo yon, pwedeng ito ay workplace situation, baka kayo yung newbie or bago dyan sa pinagtatrabahuhan ninyo, at pwedeng siya yung nalalapitan na pagtatanungan ninyo, no? Yan, and also, if not, it could be a friend, yan, no? At nakikita natin dito na parang siya yung madalas mong kinakausap, nalalapitan. Parang pag may tanong ka, mas komportable ka na makakuha ng makabuluhang sagot sa kanya. Yan, no? Okay. Oh, intriguing. Seven of air ay present na dito. Okay. Bottom of the deck, three of air energy, eight of earth, nine of air. So, hi and hello there, collective. My name is Yan. Welcome here at sa ating mga new subscribers. Thank you po sa inyong walang sawang love and support for me. So, yun nga mga babes na wala tayong gender po dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin pong iswitch yung mga roles, no? At possible rin na magkapalit-palit. Why? Because isa itong general reading. And at the end of the day, lahat po kayo ay may free will na malaya po ninyong gamitin anytime, where. At yun nga, no, timeless din po ito. So, pwedeng ito ay nangyari na sa iba sa inyo. Sa iba naman ay nangyayari na ngayon. Sa iba naman ay posibleng hindi pa at isang prediction sa kanilang future, no? But here, malinaw na malinaw from the looks of this person right here is admitting, oo, you know, with hangin, oo, yan, no? Oo, miss yan. Crush ko yan si Collective. Yan mga babes, no? So, crush pala kayo nitong tao na to at inaamin niya yun. Pero ano nga ba nangyayari rito? Bakit nga ba issue yun, no? Kasi dito mga babes, so nakikita ko rito na parang yung pagka-crush niya sa'yo ay kini-question niya. Hep, hep, hep. Hindi niya kini-question kung bakit kanya crush, ha? Okay, Ang, para malinaw tayo dun, ang ibig niya sabihin dito, crush or in Tagalog, paghanga, 'di ba? Paghanga nga lang ba ito o there's something more pa? Yan mga babes, no? Ibig sabihin, nagugulumihanan siya rito, no? Kung bakit parang ganito na there's something more
pa daw, no? So, mga babes, no, kung sino man tong energy na to, no, hindi niya malaman kung bakit hindi naaalis yung kanyang paghanga para sa'yo. So, meaning to say, parang sinasabi niya sa akin na tumatagal na crush ka niya at yung iba parang long time crush ka niya. So, parang ewan niya na rito kung paghanga pa ba ito or pagmamahal na. So, yung nakikita natin dito, no? So, kung sino man tong energy na to, no, this person right here is someone, no, na hindi niya rin alam yung sagot. Ayan, no. So, with the two of air energy or the two of swords yan. Two of earth is the two of coins or the two of pentacles. So, kung sino man tong energy na to, hindi niya malaman dito, no? Kung yan ba ay crush pa rin ba or paghanga pa. Yan, no? Bakit yung iba miss yan, naki-question nila yan? Kasi meron dito mga babes with the three of swords energy. May situation dito kung saan posibleng baka, kasi may confusion eh. May sitwasyon dito na baka nakita ka niya na may kasama kang hindi niya kilala, hindi pamilyar, tapos iniisip niya rito, baka ka in relationship mo yon or baka there's something going on between you guys, no? And hindi niya yun alam. So, pwedeng nakaramdam siya ron ng selos or may konting kirot, no? Na parang nagselos siya, jelly-jelly siya, pero hindi niya alam, pero ang alam niya lang, crush ka lang niya. Ang tanong niya dun, kung crush pa rin ba yun, no? Bakit ka nasasaktan dito, no? Ganito kasi yung mga babes, no? Una sa lahat, kailangan alam muna natin ang pagkakaiba ng crush sa love, you know? So, wala tayo sa school. Pero kasi pag sinabi nating crush, paghanga lang talaga yun. Kahit na magkaroon pa ng boyfriend, girlfriend yung crush mo, no? Okay lang sa'yo, 'di ba? At kahit na magkaroon siya ng asawa, no, okay lang sa'yo, crush mo rin naman siya, 'di ba? Parang sa mga artista lang 'yan, 'di ba? Hindi lang naman ikaw yung nagkaka-crush sa iniidolo mong artista, marami rin, 'di ba? At bumuo pa nga kayo ng fans club. 'Di ba? Pero hindi ka naman nasasaktan dahil may iba rin siyang mga fans. So, talagang hinahangaan niyo lang talaga sila. Yun yung crush, 'di ba? Pero pag sinabi nating love, mga babes, iba yun, no? Masasaktan ka talaga pag nalaman mong taken na siya or ikaw ito na talagang masasaktan ka rito, no? Kapag ka may boyfriend, girlfriend na siya, no? At mas lalo kang masasaktan kapag ka kinasal na siya. So, hindi na crush yun, 'di ba? Love na yun. Kasi gusto mo nang maging the one niya, 'di ba? Gusto mo nang maging destiny niya, ibang usapan na yun, no? So siya, mga babes, no, hindi niya makategorize alin ba dun. At saka iniisip niya rito, bakit ang tagal niya pa rin kayong crush, hindi kayo napapalitan ng iba. Antaray! Yan to kanta ni Beyonce lang, no? You're irreplaceable. Kaya naman kung sino man tong energy na to, crush lang daw, crush lang, alam niya yun sa sarili niya, no? Hinahangaan ka niya, so may mga bagay siyang nagustuhan sa'yo, may mga bagay siyang kinabibiliban, no? At may mga bagay na na-impress siya sa'yo. Kaya kanya crush, no? Pero yung crush niya kasi, alam mo, hindi ko alam kasi lumalabas dito na parang madalas or palagi kanyang nakikita. So, ibig sabihin, pwedeng katrabaho mo nga siya, no? Kung saan yung mga workplace natin, no, ay nagiging second home na natin, no? At yung bahay natin ay nagiging boarding house. Kasi 'di ba nagse-spend ka all day ng iyong araw sa trabaho, 'di ba? Tapos uuwi ka sa bahay niyo para maghapunan 'no, tapos borlogs ka na, in short matutulog ka na, tapos paggising mo 'no, pupunta ka na naman 'no, para umawra sa work, 'di ba may mga gano'n. So kung sino man 'tong energies na 'to, possible din kasi na nakakasama ka niya palagian or madalas 'no, baka katrabaho ka niya 'no or baka kayo 'to na meron kayong parang mga weekly session, kita-kita, baka nasa circle of friends mo siya, nasa friends community mo siya, puwede din 'yun 'no. Pero yung iba puwedeng, pinapanood or nakikita niya kayo somewhere, 'yan 'no, at dun niya kayo mas nasusubaybayan 'no, 'yun yung nakikita natin dito. So, yung iba 'no, na gano'n yung setup 'no, ng kanilang situation, parang palagi silang naka-stay put 'no, lagi silang updated 'no. Kapagka meron kang mga bagong pino-post, 'yan 'no, mga captions mo ganyan, status 'no, I mean status or sa iyong mga ina-upload na mga photos,
videos, no? Or maybe someone here is a vlogger, uso naman na yun ngayon, or someone here could be, owning a channel, could be, no, or some kind of social media platforms, no. So, I think this is one of your masugid na followers. And this person right here, no, is posibleng matagal ka niya sinusubaybayan, na naging crush ka na talaga niya rito, no, pero parang in love na siya sa'yo. So, torn between crush ba ito? Or crush na lang ba ito? Or love na ba ito? Parang ganon, no? So, nakita ko dito, no, na kung sino man tong energy na to, eh, possible na siya yung madalas mong napagtatanungan talaga with the Page of Swords energy, no? Kung siya ay one of your friends or nasa community ng friends mo, siya yung madalas mo ritong parang komportable kang kausap, yung meron kang nakukuhang sense na sagot. Lalo na 'pag gusto mo ng matinong advice or tips 'no, about something lang 'no, na parang, naisip mo or whatever, 'pag meron ka ritong, um, bagay na dini-deal, parang siya yung napagkukuwentuhan mo gano'n 'no. At, natutuwa ka kapag nakakuha ka ng advice or tips sa kanya kasi may sense 'no. In short, may sense siyang kausap, parang gano'n yung sinasabi mo rito 'no. And you also find this person here intelligent and smart, gano'n 'no. So, nakikita ko maraming bagay siyang gusto sa'yo kaya ka na-crush 'no. So, maliban dito sa yung physical appearance 'no, meron rin siya rito mga nakikitang behavior at, behavior mo kung saan naku-cute-an siya dun 'no. When we say behavior, gestures, your body language, ganyan, no? Your movement, no? This person here finds your movement cute, ganyan, no? Meron siyang particular na ganun, taray, cute, no? Siguro pag nagsismile ka, no, nakukutan siya, mga ganyan, no? Or, baka when you're starting na maging, magalit or mainis 'no, baka this person here finds that cute. Alam mo naman iba-iba 'no, specific situations pero there's something about your behavior, okay, aside from your physical appearance that this person here likes about you. That's why meron siyang pagka-crush sa inyo. And I think this person here, matagal na talaga niya kayo ritong hinahangaan 'no. Kasi parang consistent kayo, yun ang sinasabi niya rito 'no, na if ever kung nakikita man niya kayo online, parang consistent kayo and this person feels, kung hindi niya pa kayo nami-meet personally, this person feels like that what you're showing and kung ano yung create ninyo na first impression which is somehow good sa kanya, is yun talaga yung pagkatao ninyo. So, kung nakilala niya kayo bilang, "Ay, mukhang mabait ito," 'no, mukhang nararamdaman niya 'no, at habang matagal siya ritong, sumusubaybay sa'yo, nararamdaman niya rito 'no, na, talaga ngang mabait siya, 'yan 'no. So, this person here proves that the very good impression niya sa inyo at first 'no, is somehow real 'no. So, kung naramdaman niya na, "Uy, ang ganda niya, ang gwapo niya, tas ang bait siguro nito," 'no. Tapos sa mga paglipas ng mga araw, yung iba taon na, ayan 'no, taon-taon na ito 'no. So, mas, nakikita niya rito na, this person here is really a good person. So, paano pa sa personal or paano pa 'pag personal ko siyang na-meet or nakilala, 'yan 'no. So, may mga gano'n na talaga siya rito 'no. So, iniisip niya dito bakit ang tagal niya na kayong crush 'no. At yung iba baka may nabanggit kayo rito 'no, na something about your life, maybe about your love life here, no? Kaya siguro, mukhang napaisip siya dito kung crush lang ba ito. Kasi siguro baka yung iba sa inyo, nabanggit ninyo na may crush kayo, or baka nagkikwento kayo sa inyong social media, no? Na may paghanga kayo sa isang person, no? So, parang nagkakaroon siya dyan ng jelly-jelly moment, no? Nagsiselo siya ron, no? And I think dun niya na nag-start i-question, no? Or baka nagpaparinig kayo, no, na parang meron kayong nagugustuhan 'no, so parang medyo may kirot 'no, nasasaktan siya. In short, baka nga hindi na lang yun crush, yun yung naiisip niya, baka hindi na ito crush kasi nasasaktan ako. Bakit ako nasasaktan kung crush ko lang 'to? Eh, kahit magtayo pa ng fans club dito sa kanya dapat hindi ako magkaroon ng pain or hindi ako dapat masaktan dun kasi yun ay crush lang naman 'no, pero mukhang ibang usapan na ito. So yun nga nakikita ko dito gulong-gulo. Tignan mo naman sa lahat ng love, tignan mo 'to, ito yung problemado, ayun, oh. Kasi may panghihina dito 'no. Alam mo yung siguro yung iba nung inamin ninyo na
possible na taken kayo, 'no? Nasaktan siya dun at baka nagmukmok siya rito, 'no? At posibleng hindi rin siya nakausap ng mga matino, ng mga kasama niya sa bahay, mga katrabaho, mga kaibigan niya, 'no? So, naguguluhan siya rito, why he or she is acting that way. Alam mo, 'no, naalala ko tuloy yung kanta, 'no, ni David Archuleta, mga babes, 'no, yung "You got me hypnotized, so mesmerized," "and I just want to," 'di ba yun? Crush yun, 'no? So, you got him or her hypnotized, 'no? So mesmerized. So, talagang alam niya, crush ka niya, 'no? Pero bakit nga daw, 'no, yung pagka-crush na 'to isn't going away, 'no? Why, 'no? So, this person right here could be asking why, 'no? At mas lalong mahirap ito para sa kanya lalo na kung ang sitwasyon niya ay katrabaho ka niya or nakikita ka niya 'no, ng madalas 'no, baka friends mo siya or whatever 'no, friends mo siya sa community ninyo na mga gano'n 'no. So nakita natin dito that with the 7 of air energy 'no, hindi niya na masabi 'no, hindi niya na rin madaya dito yung feelings niya kasi parang nagkakaroon hindi naman siya slow mga babes, eh. Nagkakaroon lang siya rito ng pagtimbang 'no, kasi nga parang naguguluhan siya dito dahil matagal niya nga kasi kayong crush. So, parang inisip niya crush lang ito, gano'n 'no. May gano'n kasi tayo 'di ba 'pag kunwari may crush kayong artista 'di ba, yung iba ang tagal niyo na siyang crush, oo idol ko 'yun, oo hanggang dun lang 'di ba? Ngayon kung yung idol ninyo is mag-asawa 'di ba, kere lang hindi kayo masasaktan talaga 'no, hindi kayo magwawala, walang gano'n. Hindi kayo iinom. At magpapakalasing 'no, hanggang sa kayo ay masyuka, 'di ba? Pasintabi sa mga kumakain 'no, pero 'pag crush kasi crush lang mga babes 'no, hihinto na tayo dun. Pero dito kasi, this person right here is already asking if this is love kasi meron ng pain, yan 'no. So, we have here the 3 of air energy, 8 of earth, and the 9 of air energy 'no. So, dito kasi 'no, I have this question sa aking mind 'no, bago ko nilay itong bottom of the deck na ito, and you know what that question is 'no? Gusto kong itanong sa kanya kung bakit. Bakit ano naman ngayon 'no? Ano naman ngayon kung ito ay crush or love na ito, eh, ano naman 'no? Hindi niya ba kayang panghawakan or panindigan yun? So, ito yung sagot 'no. Ibig sabihin nito, hindi pa daw siya ready, Hindi pa siya ready mga babes 'no, at puwedeng one, hindi pa siya ready financially or second, marami daw siya ritong problema pa ngayon. So, parang hindi ito yung tamang or perfect timing para ma-inlove siya. Pero yun nga 'no, nai-inlove talaga ang isang person sa unexpected time 'no. So ganun talaga yun 'no. So kung akala niya rito hindi ito ang perfect timing, ay naku day, itong perfect timing, 'yan 'no. Kaya naman kung sino man ito, hindi pa daw siya puwede ma-inlove ngayon kasi marami pa raw siya ditong problemang kinakaharap 'no, at isa na dun ang problema niya sa financial 'no. Pero kung ang tanong ninyo mga babes 'no, is kung kikilos ba ito 'no, regarding his or her own feelings and emotions 'no, well, actually, bukod sa naguguluhan siya rito kung ito ba ay crush pa rin o pagmamahal na 'no, at meron pa siyang sinasabi rito na parang hindi pa niya kayo puwede ritong mahalin or whatever kasi nga parang kapos pa siya financially 'no. So, parang gusto niya kasi dito, is parang kung manliligaw man siya or magsa-start siya rito na alam mo 'yun, sa kanyang journey sa love, gusto niya na makapag-provide like gagastusin niya talaga or whatever 'no. So, ngayon parang wala pa siyang kakayanang gano'n. 'Yun yung sinasabi niya rito 'no. So, kung tatanungin ninyo ako kung siya yung klase ng energy na torpe, hindi naman siya torpe mga babes 'no. Actually, siya nga yung klase ng person na gagawa ng paraan, eh, kaso nga lang parang meron pa siya ditong gustong tapusin or unahin muna, 'yan. So, iwan ko sa inyo yung mga mensahe na 'to. Again, I'm Yuriana Oni, Sarang Heal, Love in Life. Ano